kayo ng kapatiran sa Parañaque. Medyo pauso ako kasi last week nag-preach ako sa yung ating pinakabagong simbahan, CCF Parañaque, Tagalog sa Olivares. Kasi napuno na yung MAX by God's grace. Tinutuloy po natin ang ating pag-aaral sa Mateo. Kaya kung dala po ninyo inyong mga Bible, dala nyo ba? Patingin nga po ng mga Bible. Tumayo po tayong lahat at buksan natin ang ating mga Bible sa Matthew 5, 21 to 26. Mateo 5, 21 hanggang 26. At muli ang nangungusap dito, ito ang mensahe ng Panginoong Hesus. Ang purong salita mula sa ating Panginoon. Basahin natin. Narinig ninyo na inuutos ng Diyos sa inyong mga ninuno. Huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya't kung mag-aalay kayo ng handog sa dambana para sa Diyos, at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos magbalik ka at maghandog sa Diyos. Kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman ang iyong kaso. Kung hindi ay dadaling ka niya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. Tandaan mo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-huling piso na dapat mong bayaran. Manalangin po muli tayo. Panginoon, ako pa humihingi ng tulong upang maipaliwanag po ng mahusay ang inyong salita. Hindi pananalita ng mensahero, kundi ang salita ng Diyos, ang aming maintindihan at matandaan. Tulungan mo kami na maging gising, alerto, sa mga katuruan ng Biblia upang kami po ay makasunod at maging kaaya-aya sa iyong paningin. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ang ating pong, makakaupo na po kayo. Salamat po. Ang ating pong mensahe ay pinamagatang ang puso ng galit. May kilala ba kayong mamamatay tao? Mukhang maraming kakilala. Hindi to, wala. Ako po, may kilala po ako mamamatay tao. Nakilala ko siya mga 10 years ago. Kasi dati meron kami ministeryo dito sa street people, yung mga taong kalye dito sa Luneta, kung saan nagsimula ang aming ministry. Ang pangalan niya ay si Tatay Dodong at siya ay nakulong sa Bilibid ng mga 35 years dahil siya ay pumatay ng ilang tao. Siya po ay isang hitman. Hitman. Ibig sabihin pwede mo siyang rentahan para iligpit. Hindi ang iyong kinanan, kundi ang iyong kalaban. Ito po si Tatay Dodong ay napakaamo, napakamakadiyos. Hindi mo iisipin na isa ay pumatay ng napakaraming tao. Kaya kahit po si Tatay Dodong ay mabait at matatawag na isang pusakal na kriminal at murderer, ako po'y napakakampante sa nakasama siya sapagkat siya'y nagbago na. Titingnan natin ang mga kriminal o yung tinatawag na mga napreso, yung mga, lalo na yung may mga tato na galing sa kulungan, na hindi natin pwedeng pagtiwalaan sapagkat may nagawa sila na karumal-dumal o masasabi nating karimari-marim sa mata ng mga tao. Ngunit dito po sa ating binasa, sinasabi ng Panginoon, na kahit hindi ka nakapatay sa iyong kamay, ngunit namumuhi ka at nagagalit ng todo-todo sa iyong kapwa, kinukumpara ka sa isang mamamatay tao. Kaya po ginagawa ng Panginoon to kasi nung unang panahon, na hindi muli na iba sa panahon ngayon, ang mga tao, tayo, mga Kristiyano minsan, iniisip natin tayo banal, tayo ganap, tayo mga santo, sapagkat hindi naman ako mamamatay tao, hindi katulad niyan, taong yan. O masasabi mong ako'y mabuting Kristiyano sapagkat ako naman ay nag-aayuno o ako'y nagbibigay ng touch, madalas sa simbahan. At yan ang
ginagawa ng mga Pariseo at yung mga relihiyosong kumalaban kay Jesus. Sinasabi nila, dahil natutupad namin ang mga requisitos ng batas, yung mga tradisyon, yung mga krimen na karumalduman din namin ginagamit, kami ay mabuting tao at karapat-dapat sa Diyos. Ngunit sinasabi ng Diyos, hindi komot, hindi mo ginawa, ikaw ay ligtas, ikaw ay libre na. Pag ito iyong inisip, ikaw ay matatawag na guilty na. Makikita natin muli na mula sa simula, doon pa lang sa Beatitudes o sa Sermon sa Bundok, nakafocus o nakatuon ang Panginoon sa pangloob na pagiging makadiyos. Ito pong sermon na to ay medyo mahirap muli para sa akin. Medyo mahirap siya intindihin, pero mas mahirap po siya kasi ito yung ilan sa mga sermon na kahit yung pastor tinatamaan. Parang ikaw mismo may matututuhan at merong tinutuwid. Meron ba dito hindi nagalit sa buong buhay nila? Lahat tayo nagagalit, ano? Pero minsan, Kristiyano na, nagagalit pa rin. At minsan, sinasabi natin, okay lang ako magalit. Dapat lang ako magalit sa'yo. At nakakainis ka. Magpe-pray muna ako. Minsan ganun. Ang sabi ni Lord, nakikita ko ang puso mo. Siya ay omniscient. At importante sa Kanya, hindi ang panglabas, kundi ang pangloob. Hindi komot ikaw ay hindi pumatay, ikaw ay hindi mamamatay. Yan ang punto na sinasabi ni Jesus. Kinukumpara natin ang ating sarili sa ibang tao, katulad ni Tatay Dodong siguro. Hindi ako ganyan, sa makatuwid ako'y banal. Aba, kung maghanap po kayo ng kukumparahan nyo, natin, lagi kang may makikitang mas banal at lagi kang may makikitang mas masama sa'yo. Tama po ba mali? Kung maghahanap ka, laging merong mataas. Huwag kang magkukumpara. Huwag mong huhusgahan ang iyong pagsunod sa Diyos sa panglabas at sa mga ibang tao, kundi sa puso na ang nakakaalam lamang, unang-una, ikaw lang nakakaalam na nasa puso mo eh. At pangalawa, ang Diyos. Ito, nakakatakot nung pinag-aaralan ko. Alam mo, EJ, maaaring sabihin nila, kagalang-galang ka. Ang gwapo mo dyan sa barong na yan. Salamat to sa pagtawa nyo. Pero yung loob mo, hindi nila kita. Ha? Okay ba yung loob mo kay Lord? Napakatindi po ng mensahe ng Panginoon. Mula sa lumang tipan, importante sa Panginoon Diyos ang ating nasa loob. Lagi natin itong sinusuri. Sa panalangin ni Solomon, makikita natin, sinabi niya, pakinggan ninyo sila mula sa langit o Diyos, na inyong tahanan at sila'y patawarin. Ibigay ninyo sa kanila ang nararapat sa kanilang mga gawa sapagkat kayo lamang ang nakakaalam kung ano ang nasa puso ng mga tao. Si David, yung kanyang mga huling payo sa kanyang anak na si Solomon, sinabi niya, ikaw naman Solomon, anak ko, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng buong puso at pag-iisip sapagkat sinisiyasat ni Yahweh ang ating damdamin at nauunawaan ang ating binabalak at iniisip. Kung lalapit ka sa Kanya, tatanggapin ka niya. Ngunit kung tatalikuran mo siya, itatakwil ka niya na magpakailanman. Nakikita ni Lord yung intensyon ng puso natin. Alam mo, minsan nga, hindi natin nakikita yung tunay nating intensyon eh. Di ba? Pero si Lord, alam na alam niya yung intensyon. Kaya dapat tayo maingat, ito ba talaga yung layunin ng puso ko? O baka naman ako'y nagbabanal-banal lamang. Si Satanas, hindi siya omniscient. Hindi niya nakikita. Yung naririnig niya lang, si Satanas, na maaaring hindi mo siya nakikita. Pero, yung sinasabi mo at yung kanyang nakikita lamang, ang kanyang kaalaman. Pero hindi niya nakikita yung iniisip mo at hindi niya nakikita yung nasa puso mo. Pero si Lord, alam niya. Sabi ni Hanani, kay Haring Asa, sapagkat ang mata ng Panginoon ay nagpaparoot pa rito sa palibot ng buong lupa upang ipakita ang kanyang kapangyarihan alang-alang sa kanila na ang mga puso ay tapat sa Kanya. Sa tingin ko, tayo mga Kristiyano, araw-araw mula ngayon hanggang tayo mamatay, may matindi talagang pagsusuri. Lord, sabihin mo nga sa akin kahit masakit, kamusta ba ako?
Ako ba'y kaaya-aya pa sa iyong puso? Alam mo kung bakit? Kasi sa tingin ko, kahit tayong mga Kristiyana na, meron pa rin tayong hatak na pakaliwa minsan doon sa mga hindi kaaya-aya sa Panginoon. At ang mga Pariseyo, kung saan naririnig itong mensahe ni Jesus kasama na ng mga Hudyo, ay eksperto sa panglabas na relihiyon. Member sila siguro ng CCF Israel Branch. Maaring sila'y usher ng CCF Israel Branch, mga pastor, pero ang loob nila ay bulok. Napansin niyo ba si Jesus? Ang usap niya sa mga taong relihiyoso ay mas matindi kaysa sa mga taong masama. Anong tawag niya sa mga relihiyosong tao na nagpapanggap na ang loob ay mabuti, ngunit ang labas ay, ang panlabas ay maayos, pero ang panloob ay hindi ayos? Ano sabi niya? Ulupong, mga ulupong. Kasi ayaw ni Lord yung hypocrisy, yung pagka-ipokrito. Ang tanda po ng lumalagong Kristiyano ay yung tinatawag na pagpapakumbaba. Lord, kulang na kulang pa ako. Hindi pa ako banal. Hindi, Lord, swerte ka talaga. Biro mo, naging pastor ako sa iyong kongregasyon. Banal na banal ako. Pag ganyan ka, malamang ang loob mo ay may diferensya. At ito ang tinutukoy ng mga Panginoon. Yung mga Pariseyo, mga relihiyoso na napakataas ng tingin sa kanilang sarili, ay merong relihiyon na hindi nanggagaling mula sa puso, na dapat makita sa mga tunay na anak ng Diyos. Yung pagiging hapis, yung pagiging uhaw sa kabutihan, yung gentleness, yung mourning na ating pinag-usapan, yung poverty of spirit, hunger and thirst for righteousness. Kaya dito po tayo mag-iingat. Ginugol ng Panginoon ang kanyang ministeryo. Mahaba tayo dito sa chapter 5. Hanggang verse 48 to. Ginugol ng Panginoon ang kanyang katuruan sa pagbubunyag ng maling pagtuturo ng mga pastor ng Israel. Kaya po, kayong mga nakikinig, tinuturoan namin mga pastor, na pag makikinig kayo, sasabihin mo, Pastor, ano ba yung sinasabi mo? Hanapin nyo na galing sa Bible yung sinasabi ko. I'm making myself accountable to you. Sapagkat napakaraming nalinlang ng kalaban dahil sa mga maling katuruan. Sapagkat tulad ng sinabi ko sa inyo nung huling ako'y nakatayo dito, mas madali na maging relihiyoso sa labas, magsimba, mag-ayuno, maglakad ng paluhod sa bunggo, bubog at barbed wire, kaysa magsisi ng panloob. Tama po ba mali? Kaya ang religion, external, ang daming nag-iimbento niyan at ang daming tumatangkilik diyan. Pero ang tunay na religion, sinasabi ni Lord, nasa puso. Ngunit, hindi yan ang ginagawa ng mga tao. At sinimulan ng Panginoon dito sa chapter 5, na sinasabi na itong verses 21 to 48 ng chapter 5 ay tinatawag na the six antitheses. Kasi ito yung mga ituturo niya na sinabi ng inyong mga guro, ngunit ito naman ang aking sinabi. Sinabi, huwag kang papatay, ngunit sinabi ko namang magalit ka lamang ay para ka nang pumatay. Sinabi nilang, ikaw ay huwag makikiapid, ngunit sinabi ko, yun yung antithesis, yung kontra. Sinabi nila, ngunit nililiwanag ko sa inyo. Paulit-ulit kong sinasabi ng pangunahing sandata ni Satanas ay hindi para gawin kang pagano, ngunit gawin kang pagano na nag-iisip na siya'y Kristiyano. Religion is blinding you. Kaya sinimulan ngayon ng Panginoon ang first antithesis o yung pagkakabaliktad ng kanyang katuruan sa katuruan ng mga maling guro. Tatlong puntos po ang ating pag-aaralan. Ang una ay ang ugat ng pagpatay, ang ugat ng pakikipagbati, at ang bunga ng pagmamatigas. Palagay ko, itong sermon ko ngayong hapong ito ay applicable sa lahat ng tao. Sapagkat lahat tayo ay mayroong temptasyon na magalit. Hindi po ba? Ang ugat ng pagpatay. Sabi sa verse 21, narinig ninyo sa inuutos ng Diyos sa inyong mga ninuno. You have heard that it was said to those of old. By the way, hindi ito Old Testament. Sabi, narinig ninyo na sinabi nung, hindi ibig sabihin sinabi ng Old Testament. Ang tinutukoy dito ng Panginoon, narinig nyo
na inuutos ng Diyos sa inyong mga ninuno, ito yung mga rabbinical teaching, yung mga teaching ng rabbi, hindi Old Testament. So hindi niya binubula yung Old Testament. Sabi, tinuro sa inyo, ng inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Tama naman yun. Ang pagpatay ay mali. Ano po ba ang kauna-unahang krimen na nangyari sa Biblia? Sino makakasagot? Anong una? Pagpatay. Pinatay ni Abel si Cain. Homicide ang unang krimen. Mula noon, sa kapanahunan pa lang ni Abel at saka ni Cain, ang pagpatay ay isa ng bahagi ng buhay ng tao. Hindi ko alam kung anong numero sa Pilipinas, ngunit sa Amerika, mahilig sila mag-survey. Per year, ang reported pa lamang na murder o pagpatay ay 25,000. Ngayon, sa bawat isang na-report, meron siguro 5 hindi na-report na pagpatay. Ibig sabihin, doon sa na-report, 70 tao ang pinapatay araw-araw sa Amerika. So, ang populasyon nila doon ay 200 plus million. Kung sa Pilipinas ay 100 plus million, siguro dito mga 35 ang pinapatay kung pareho yung ratio. At ang pagpatay ay hindi lamang pagpatay ng kapwa. Suicide is also murder. Dami nagsusuicide ngayon. Sinong pinatay mo? Sarili mo. Abortion is also murder. At ito ay bawal sa Bible, doon pa lang sa 10 Commandments. By the way, alam niyo po ba ang pinakapangunahing dahilan ng Panginoon kung bakit bawal pumatay? Hindi mo inaasahan. Nasa Genesis 9:6. Ang pangunahing dahilan ng Panginoon kung bakit hindi ka dapat pumatay ay dahil ginawa niya ang tao sa wangis ng Diyos. Pero, kahit ang pagpatay ay isang common na problema at kahit masabi natin na ating mga puso ay merong kakayahang pumatay, ito na yung antithesis, yung tinatawag na pangunawa ng kabaliktaran, hindi mo inaasahan. Ngunit, sabi niya, narinig ninyo na ang pagpatay masama. Ngunit, but I tell you, sinasabi ko sa inyo, sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman at ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino man magsabi sa kanyang kapatid na ulul ka ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Ang pagpatay ay isang karumaldumal na kasalanan, ngunit ang sinasabi ng Panginoong Hesus dito, lilinawin natin ang galit ay isa ring matinding kasalanan. Kaya dito po ako tinamaan Hindi naman po ako laging galit. Pero nagagalit din ako. Sapagkat ito ay hadlang sa kanyang pangunahing utos na magmahal. Yung pong sinasabi dito na galit in the original language, ito yung galit na parang sa simula maliit pa lamang, pero maya-maya kumukulo na. At hindi mo maalis sa isipan mo. Ang sabi po ng mga sociologist, ang emosyon na pinakamalapit sa pagpatay ay yung pagkamuhi. Iba naman yung galit, di ba? Pero maya-maya, dahil ang tagal mo nang nagagalit, yung galit nagiging muhi. Tinitingnan mo pala yung tao, namumuhi ka na. Gumaganon yung ano mo. Yung katawan mo nagre-react doon sa emosyon mo. Andiyan pa kayo? Ayoko nitong sermon na to Halika, uwi na tayo. Kasi makikita nyo na kahit yung maliit na galit, inaaresto ng Panginoon. Pag hindi mo ito pinigilan. Ang galit na ito, maling galit, ay sumasagabal na magkaroon tayo ng espiritu na nagiging kaaya-aya sa Panginoon. Imposible na pag ikaw ay taong galit. May mga tao, yung tinatawag nilang operant condition, parang galit lang sila sa lahat ng bagay. Good morning, good morning, good morning ka pa dyan. Mainit ang ulo. Yun ang takbo nila. Kumbaga sa sasakyan, nasa dito na. Hindi pa nagsisimula.
Good morning. He! May ganun tao eh. Maaaring hindi niya sabihin he. Pero mararamdaman mo, mainit ulo ni boss. Sabi ng Panginoon dito sa ating pinag-aaralan, kahit hindi ka nagmura, kahit ikaw ay nagalit pa lamang sa panloob, wag mong sasabihin na, ang galing ko, nagagalit ako pero hindi ko pinahalata, hindi ko pinakita, hindi ako nanakit. Okay yun. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi lamang self-control, kundi thought control. Yung iniisip mo dapat, kinukontrol mo rin. Sapagkat ang ugat ng pagpatay ay galit. Meron bang pumatay ng tao sa tingin mo na hindi muna nagsimula sa kanyang intensyon na magalit, na siya'y nagalit muna? Doon po sa LA, doon sa Los Angeles, tuwing summer, meron tinatawag na road rage. Yung mainit kasi, pag summer, nagkatingin na lang o nakat lang sa sasakyan, nagbabarilan na. Normal ho yan doon sa Amerika. Sa maikling sandali, ilang segundo, nagmamaneho ka, tapos pumapatay ka. Sapagkat yung galit, nasimulan ng galit, naging pagkamuhi at naging pagpatay. Kaya sinasabi ng Panginoon, hindi ka dapat madaling magalit. At sa simula pa lamang, ay ito'y pinapatay mo na at iniyo ng ikinukumpisal sa Panginoon. Ngayon, siguro naman, wala nang mamamatay tao dito. May wanted ho ba dito? Makikita ko ba inyo? Wala naman siguro, ano. Pero lahat tayo ay nagagalit. Ano ba yung mga common na galit ngayon? Na ngayon ikinukumpara ng Panginoon na simula ng pusong mamamatay tao. Yung walang dahilan, for example, galit sa batang makulit. Di ba? Sa Amerika, yung child abuse. Hindi mo nainis sa bata, sinaktan. O mga pagkakamali, salamat kapatid. Mga pagkakamali ng mga nakapaligid sa atin, sabi mo mas mababa ang ranggo, na wala namang katorya-toryang masasabi. May nakalimutan, nagkamali lang ng konti. Yung iba, may mga katulong na tinatrato nila na parang mga alipin. Yun ang sinasabi ni Lord. Ayoko na itong sermon na to. Di ba? Kasi minsan, meron tendency tayong ganun. Pag mababa sa atin, pag nagkamali ng konti, ano ka ba? Pero pag mayaman, okay lang ho. Oh, natatawa kayo dyan. Pansinin mo, minsan ganyan tayo. Pag mababa, ano yan? Pambihira, nakalimutan mo. Pag mayaman, okay lang po yan. Pag tayo naabala ng gusto, depende. Minsan naman, ang galit natin nagsisimula pag tayo'y na-insulto. Ba, hindi pwede yan. Hindi niya ba nakikilala kung sino ako? Tapos yung galit mo, pag hindi nag-sorry, yung pride mo. Meron ho akong isi-share sa inyo. Yung aking guro, sabi ni John MacArthur, pag pastor ka, huwag mong gagawing kumpisalan yung pulpito. Huwag mo ikukwento yung sarili mo masyado. Pero ito ikukwento ko sa inyo kasi gusto ko malaman nyo na ako nagsishare ng salita ng Diyos na lahat tayo ay medyo tinatamaan. Meron po kaming kapitbahay doon sa aming subdivision, may driver, na mayabang. Ito, matagal na, 10 years ago na. So, nayayabangan ako sa kanya. Sabi ko, kung makaasta ka, hindi mo ako ginagalang. Hindi ba alam, homeowner ako? Ganun yung iniisip ko. Pero lalo kong pahalata na, ginaganon ko siya, lalo nagyayabang. To the point na, hindi na ako matahimik. Pag nagpe-prepare ako ng sermon, pinapapalalahanan ako sa akin ng Diyos na, yung galit mo, unang-una, walang basihan. Pangalawa, nagiging pagkamuhi na dahil sa pride. Ito totoong storya. Isang Pasko, talagang hindi na ako pinatahimik ni Lord. Yung driver na yun, pumunta ako sa Shoemart, Pasko eh. Bumili ako ng tools, ewan ko alam ng misis ko to. Bumili ako ng tools, mura lang naman. Binalot ko. Ito i-rent ako sa inyong ginawa ko. Lumabas ako ng gate, tumigil ako. Gagawin ko ba talaga to? Homeowner ako eh. Pero galit na ako sa kanya. Pumunta ako dun sa kapitbahay, sa may kapitbahay dito. Yan yung lakad ko. Ganyan yung lakad ko kasi baka magbago pa isip ko eh. At ako, ito, totoo ng reenactment na to. Pwedeng pelikula. Tumapato ako sa gate. Ang tagal ko dun sa gate. Tutuloy ko ba to? Huwag na lang. Ang drama mo naman.
Tapos tumawag ako, ibahin ko yung pangalan kanina nung sinermon ko to, ginamit ko yung pangalan. Tonyo! Tug, 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 tug. Eh, yun si Tonyo, malapit na makapagsuntukan sa akin. Dahil asar na eh. Pagbukas niya ng gate, Sir, Merry Christmas! Tapos umalis ako. Yun lang. Yun lang. Wala siyang sinabi, wala akong sinabi. Ako, Merry Christmas. Naku, pagbalik ko doon sa bahay, grabe ka naman, bossing ka, ginagawa mo yan. Wala kang kahihiyan. Talagang yung pride ko, parang yun narakan. Pinagsisisihan ko. Gusto kong balik, akin na nga yan. Pero talagang, di ba ang hirap mag-sorry? Mas masarap magalit. Di ba? Uwi ho ako. Alam niyo, halos hindi ako makatulong magdamag. Nagsisi ako. Pero kinabukasan, pag atras ko ng kotse, nakita ko siya. Sir, good morning. Good morning, good morning. Alam mo yung bati niya sa akin? Kita mo, yung hinihingi mo sa kanyang galang, na hindi, 2 years hindi ko siya kinakausap, 2 years. Until the Lord really chastised me. Pero, that was over 8 years ago. Until ngayon, makikita mo, pag nakita niya ako, ang bati niya. Ang point ko lang, napakanipis ng desisyon na ipagpatuloy ang galit kontra sumunod sa Panginoon. Nandiyan pa kayo? Napakanipis. Yung dahilan ko na ako'y bossing, ako'y homeowner, ikaw'y ganyan lang. Pero hindi ako pinatahimik. At yun ho, until now, nabe-bless ako dun sa pinagawa. Hindi ako yun eh. That's not even me. Alam mo, pag Christian ka, minsan, hindi ikaw yun eh. Sabi ni Lord, bili ka ng tools. Naka-sale. Ngunit, ang sinasabi ng Panginoon dito, karamihan sa atin, imbis na pagpapakumbaba at pagbuhos ng tubig sa galit, may nabalitaan ako last week, may napatay, nabaril sa ulo, tsaka sa dibdib. Nagkatingin na lang ako sa isang bar. Di ba ganun? Sapagkat ang galit ay isang emosyon na nauwi sa pagpatay. Ito ang bungat. Kaya ang Panginoon, kinokorek niya tayo. Ano pa? Yung galit na gusto mo lang gumanti at gusto mo lang gawa ng masama ang tao. Chismis, yan ay isang paglalabas na ng galit. Ang sabi ng Panginoon, hindi mo siya sinaksak o binaril, ay hindi mo na siya pinatay sapagkat pwede mo siyang patayin sa iyong isip at pwede mo siyang patayin ng iyong dila. So yun yung sinasabi sa ilabas mo nga uli yung verse 22. Ayan. Hihimayin po natin ang kaunting verse 22 sapagkat napakayaman yung salitang yan. So yun yung una, sinasabi, kung sino mang napopoot sa kanyang kapatid, ano? So yun yung poot, napoot ka ng walang dahilan, na-insulto ka lang, napoot ka na. Nakalimutan lang nung kasama mo sa bahay na ikaw ng malamig na tubig, ikay nagalit na. O nakalimutan lang ng iyong anak o ng iyong asawa, galit na galit ka na. Alam nyo, marami sa mag-asawa, ganyan ha. Pag parang namumuhi sa isa't isa, sa haba ng pagsasama nila, ang dami ng inipon. So mararamdaman mo yung galit nila sa isa't isa. Ito ang tinutukoy dito. Yung pangalawa naman, sinasabi, di ba, una, ang napopoot ay mananagot sa hukuman. Yung pangalawa, yung humahamak. Ano? Sa English, yung una, whoever is angry with his brother. Yung pangalawa, whoever calls his brother raka. Okay? So ang sinasabi dito, yung pangalawa naman, hindi, yung huli pala yung raka. Yung raka, sinasabi, tatagalogin ko po. Hindi ko maisip ko ano yung Tagalog eh. Mahirap tong ginagawa kasi from English to Tagalog to Hebrew. Pero yung sinasabi dito sa verse 22 na, kung sino ang humamak sa kanyang kapatid, anong paghamak? Dun sa English Bible, sinasabi, whoever calls his brother raka. Hinamak mo siya na tinawag mo siyang raka. Ano ba yung raka? Ano yung paghamak? Yung raka sa Hebreyo, sa original na lengguwahe, para maintindihan natin, wala talaga siya ibig sabihin, pero isa siyang mura. Isa siyang pagkutsa. Ang pinakamalapit ho na salitang Tagalog na aking nakuha dun sa salitang, yung paghinamak mo, pag sinabi mo siyang raka, sa Tagalog, ang pinakamalapit to, yung salitang tanga. Kasi ang translation niya, empty-headed, parang bobo. Nung ako bata, meron tumatawag sa akin na malapit sa akin, tawag niya sa akin, himatlugin. Bata pa, himatlugin mo.
Yung himatlugin, yung salita sa pagsangan, yung mabagal na bobo. As a child, kumabit sa akin yun. In fact, masasabi ko sa inyo, kaya ako medyo nag-aral ng gusto kasi yung salitang yun, pinatunayan ko, hindi ako yun. Pero ang sinasabi dito, pag nagalit ka, una, sa isip pa lang. Di ba, yung napopoot. Eto, nagsasalita ka na. Kasi yung galit, hindi nananatili na neutral yan eh. Napansin mo? Pag nagalit ka, una, nasa loob, maya-maya, hindi ka lang galit, may tinatawag mo na siya ng mga pangalan. Matindi ho itong pinag-aaralan natin kasi kalimitan ng mga Kristiyano, hindi natin pinapansin to. Sinasabi natin, hindi na ako sumisimba dun sa mga santo. Hindi na ako nagnanakaw. Pero ito, this is a common sin for Christians. So pag tinawag mo ang kapwa mo na tanga, ikaw ay paparusahan sa hukuman. Ipapaliwanag ko sa inyo yung mga parusang yon. At yung pangatlo, ano yung pangatlo? Sinabi naman na ang sino man magsabi sa kanyang kapatid na ulul ka, ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. So makikita mo, yung galit, meron 3 stage. Umaakyat siya. Nung una, sa isip mo lang, napuot ka. Pangalawa, tinawag mo siyang tanga. Pangatlo, sinabi mong siya ay ulul. So ipapaliwanag po natin yan dahil napaka-importante dahil ito po yung tinatawag na escalation ng ating galit. Sino dito gumagamit ng microwave? Diba minsan yung microwave, pag naglagay ka ng ulam at nalagay mo sa masyadong mataas, minsan pumuputok at pinapatay mo agad. Ganyan ho yung galit na sinasabi ng Panginoon. Pag hindi mo pinigilan, yung initial na parang nairita ka lang, maya-maya, ito ay nagmumura na, maya-maya, ito ay gusto nang pumatay. At kung tinatawag mo sarili mong Kristiyano, pero madalas kang magalit ng ganyan, yung relihiyon mo ay bali, wala. At yung paglago mo sa Panginoon ay mahaharangan. Kung gusto mo ng blessing kay Lord, malamang ito ay mahaharangan sapagkat ikaw ay disobedient Christian. Yung tinatawag na hinahamak mo siya, tinawag mo siyang ulul. O tinatawag na, sa English, when you call your brother a fool. Anger, raka, fool. Yun yung escalation. Yung fool naman, sa Grego ay mara. Tinawag mo siya, mara, where we get the English word moron. Narinig nyo na ba yun? Isa kang moron. Pag tinawag mo siyang moron, the Greek word mara, makinig kayo, okay, in the Greek, yung plain na ibig sabihin niya ay hindi matalino, bobo, hindi nag-iisip. Ngunit sa Hebreo, yung word na more, sinasabi, ikaw ay para kang demonyo. Ano? Isa kang rebelyo. More in Hebrew has overtones of moral apostasy. Ginamit to sa Jeremiah 5:23. Kayong mapaghimaksik, o sa English, rebellious, at matitigas ang ulo. Yun yung word na mara. So doon sa Jeremiah 5:23, yung mga sinabihan na morons or mara, they're being assigned to hell. Ibig sabihin, napaka-rebellious mo na dapat kang mapunta sa impyerno. So, ang sinasabi dito, sobrang galit mo na pag tinawag mo isang taong moron or ulul, ang sinasabi mo, isa kang tao na dapat nang isumpa at itapon sa impyerno. So, naging murderous ka na. Doon sa hustisya ng mga Hudyo, may 3 klase na tinatawag na capital punishment. Ano ba yung capital punishment? Yung kaparusahan na bibitayin. Ano bang klase ng mga capital punishment o pagpatay sa nagkasala ang ating alam? Unang-una, yung pagbibigti. Di ba? Binibigti yung kriminal. O kaya, electric chair. O kaya, pinuputulan ng ulo. Okay, doon sa kanila, meron din ganon. At ito po ay makikita nyo na may connection sa ating pinag-uusapan. Sabi ng Panginoon, may mga kaparusahan, yung ganyang klaseng pag-iisip. Ang unang-unang kaparusahan ng capital punishment sa kanila ay yung pagpugot ng ulo, beheading. So pag sinabing, pag ikay napuot sa iyong kapwa, ikaw ay huhusgan sa hukuman, ito po ay parang sinasabi ni Lord, yung ganong kasalanan, ang kaparusahan doon ay pagpugot ng ulo. Hindi naman sa pupugutan ka ng ulo pag nagalit ka. Ang point lang, may kaparusahan. Yun namang pangalawang pamamaraan ng pagpaparusang kapital o pagpatay sa kriminal, yung
stoning o papatayin ka sa pamamagitan ng yung babatuhin ka hanggang mamatay ka parang si Stephen. At sinasabi dito na pag tinawag mo ang kapwa mo na raka o tanga o empty head, ikaw ay paparusahan ng mga Sanhedrin. Yung mga Sanhedrin, yung mga opisyal nun, pag pinarusahan ka nila by the council, it's by stoning. So pag napuot ka, pugot ka ng ulo. Pag ikaw ay sumumpa ng raka, ikaw ay babatuhin. At yung pangatlo, by burning. Ano? Buti na lang, ngayon, hindi na sinisilaban ng mga kriminal. Napakasakit niyan. Sabihin ng hukom, ikaw ay pinaparusahan sa salang pagkakapatay, sa kaparusahang babarbecue ka. Burning in hell. So pag yung burning in hell, ito yung sinasabi na pag tinawag mo ang iyong kapwa na fool sa English or ulul sa Tagalog Bible o rebellious o moron, sa sobrang galit mo, una, iniisip mo pa lang yung puot. Dapat maparusahan yun. Sa sobrang galit mo, na pinagpatuloy mo, tinawag mo na siyang raka. Dapat kang batuhin. Sa sobrang galit mo, na hindi mo nalaman siya minumura at kinapupuutan, gusto mo, tinawag mo na siyang rebellious, o dapat mapunta sa impyerno, dinadam mo na siya. So pag sinabi ng isang tao, God damn you, yun yun. So, damn you, na napaka-common, ano? So sobrang galit mo, gusto mo lang sakta ng iyong kapwa. Ngayon sasabihin mo, Pastor EJ, malalim yung history na binibigay mo. Ang point po natin dito, nang sinabi ni Jesus to, habang hinahayaan mo ang sarili mo na mapuot ng mapuot, meron niyang katumbas na parusa na maaring ibigay. Maaring hindi pagpugot ng ulo, pagbabato o pagsusunog, ngunit nakatingin ng Diyos sa ating puso. EJ, yan driver sa kabila, na dapat mong wini-witnessan ng gospel, kinamumuhian mo, you better straighten out. Ikaw na nakakaalam ng katotohanan ay napupuot ng walang katuturan. Yan po ang sa akin ni Lord, kaya binili ko yung tools eh. Natatakot ako tuwing kumukulog eh. Baka, ikaw, anong puot ang nasa buhay mo? Sinong kapwa mo ang galit ka? Alam ko, mabibigyan mo ng dahilan. Sinasabi ng Panginoon dito, pag meron kang galit sa isang tao, na painit ng painit, ito ang katuruan na sinasabi ko. Hindi lamang yung katuruan ng Ten Commandments na thou shalt not kill. Sinasabi dito, ni wag kang mamumuhi. Ni wag kang magagalit sa iyong kapwa, sapagkat ang simula ng pagpatay ay galit. At pag ikay nagalit ng walang katuturan, ito'y para na rin pagpatay. Nandiyan pa kayo? Aba, hindi ko po gusto ang tinuturo ni Lord, pero tinuro kasi ni Lord eh. Alam nyo, pag po tayo tinatawag na expository preaching, the preacher has no choice but to deal with the text. Wala po tayong ibang pwedeng gawin kung hindi ipaliwanag ang bagong teksto. Sino sa buhay mo? Asawa mo ba? Huwag kang titingin sa kanya kung kasama mo. Huwag mong gatungan yan. Huwag mong gatungan yan. Meron pong galit na matatawag natin na justifiable, yung righteous indignation. No? Pero, yun po ay galit kung ang dahilan ng kanilang, o ang biktima ng kanilang ginagawa, hindi ikaw. Tulad si Jesus, di ba nagalit siya nung pinalis niya yung templo? Hindi niya dinidepensa yung sarili niya. Ang dinidepensa niya, yung pangalan ng Diyos Ama. O halimbawa, merong nasaktan tao na inaapi. Hindi ikaw, pinagtatanggol mo. Pwede kang magalit. Ngunit, hindi galit na nauwi sa muhi. Ngunit galit sa kanyang ginagawa, hindi dun sa gumagawa. So, ano yung natutuhan natin? Napaka-importante po kaya medyo nanatili ako doon. Yung una, nagalit ka ng walang dahilan o hindi tamang galit. Itong gantong galit ay sinasabi ng Panginoon na pinaparusahan sa council sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo. Hindi ko alam kung anong parusa ang ginawa sa akin ng Panginoon kung patuloy akong nagalit sa aking kapwa na aking kapitbahay.
Ngunit ang maliwanag sa sinasabi dito, may kaparusahan. Yung pangalawa, yung insulting a brother. Tinawag mo siyang raka o tanga o sa Aramaic, empty one. Ito ay napaparusahan sa council o by stoning. At yung pangatlo, pag tinawag mong ulul o fool. Sabi nung anak ko kanina, Dad, wag mong ulit-ulitin yung salitang yon. Kaya lang naandun nun sa teksto eh. So, dapat hindi natin i-allow na ito'y magtuloy. Ang sinasabi ng Panginoon dito ay hindi na tayo pwedeng magkamaling intindihin. Ang galit ay may punla na nauuwi sa pagpatay, yung puot. At nauuwi sa pananalita na nagmumura. Abusive language, yung salitang sinasabi mo sa iyong kapwa dahil masidi yung iyong galit, ay may espiritu ng pagpatay. At ang pagsumpa na sinasabi mo, sana'y mamatay ka na at mapunta ka sa impyerno, yun yung moron, ito ay ang gusto ng pumatay. Nakuha nyo? Puot, pagsasalita ng kapuotan, at puot na pumapatay. Sabi mo, hindi naman kaya, Pastor EJ, talaga? Meron mang pagkakataon na sa sobrang galit mo, may nahampas ka, nasipa mo yung aso na wala namang kinalalaman sa problema mo. Napakainit ng ulo mo, lahat ng makasalug mo, good morning. Hey, good morning ka pa dyan. Ano maganda sa umaga? Alam mo, may galit ka eh. So you have a murderous heart. Ito po ang tinutuwid ng Panginoong Jesus. Ito yung tinatawag na proton pseudos o yung pagkakamali ng mga guro, mga pariseyo na ang pagbabawal ng kanilang batas ay sa pagpatay, sa aktong pagpatay, ngunit walang pagbabawal sa pag-iisip na gustong pumatay. Walang batas na ganun eh. May nakita na ba kayong nakulong dahil galit siya o gusto niyang pumatay? Wala, di ba? Ang nakukulong yung pumatay. Pero ang Diyos, nakikita niya hindi lamang yung akto, kundi yung kaisipan. Kamusta ang iyong pag-iisip? Ikaw ba ay hindi mamamatay tao sa aktwal, ngunit mass murderer sa kaisipan? Hello? Narinig mo yung tanong ko? Ikaw ba ay hindi nga mamamatay tao sa aktwal, ngunit mamamatay tao sa kaisipan, ayon sa sinasabi ng katuruan ni Jesus? Di ba, maya-maya sasabihin ni Jesus, sabi nung tinuro sa inyo nung inyong ninuno, huwag kang makikiapid. Ngunit sinasabi ko sa iyo, the antithesis, tumingin ka lang ng malaswa, ikay nakiapid na. So ang tanong ko kagaya nun, ikaw ba ay hindi nakikiapid sa aktwal, ngunit lagi nakikiapid sa isip? Pag tumingin ka daw sa malaswa, pastor, hindi naman ho live sa TV lang at saka sa DVD. Ganun din yun. Ayoko nitong sermon na to, uwi na tayo. Alam nyo, itong gusto ko sa salita ng Diyos eh. Itong sinasabi na salita ng Diyos ay parang tabak na doble ang talim. Sabihin nyo, negative naman yung sermon na yan. Alam nyo, gusto nyo lumago sa Panginoon, this is it. Anyway, sermon ng Panginoon yan. Hindi ko na kailangang bigyan ng justification yan. Ang galit, I think, is a problem among Christians. Sapagkat ang buong katuruan, ang buong Biblia, makikita mo, ay patungkol sa batas, hindi batas ng tao. Hindi dun sa batas ng tradisyon, kundi sa batas ng pag-ibig. The whole Bible is the law of love. At pag ikay nagagalit, binura mo ang buong Bible. The whole Bible is the law of love, at ang galit ay hindi compatible sa pagmamahal sa iyong kapwa. At ba't ka naman mahihirapang mahalin ang iyong kapwa? Hindi ba ikaw ay marami ring nagagawa na nakakagalit sa Panginoon? Pinapatawad ka ba niya araw-araw? Hello? Tahimik, nalulungkot kasi talo si Pacquiao. Ba't kayo tahimik? Hindi ba araw-araw tayo may pagkakamali, maliit o malaki, may pag-iisip na mali? Tama ba mali? Si Lord ba matiaga sa'yo? Nagagalit ba sa'yo? Sinasabi niya, pagutan ng ulo yan. Ilang beses na nagkamali yan. Batuhin! Sunugin! Ganun ba si Lord? Bakit hindi tayo ganun sa ating kapwa? Sa ating kapwa. Kaunting pagkakamali, asawa, anak, kasama sa bahay, empleyado, kasama sa... Ang bilis nating magalit. Ito po ang tinuturo ng Panginoon.
nung sinabi ng Panginoon na, but I say to you, ngunit sinasabi ko sa inyo, nagkaroon siya ng amyenda sa mga katuruan ng mga pariseyo at mga relihiyoso. Hindi mo na pwedeng sabihin na ako'y magaling na Kristiyano sapagkat ako'y hindi pumapatay na katulad ni Tatay Dodong. Ang sinasabi ng Panginoon, sa aking kaharian, ni hindi ka pwedeng magkaroon ng pag-iisip na pumapatay dahil sa galit. Eh bukas pa lang magagamit na itong sermong ito eh. Di ba? Yung mga nagdadrive, paglabas mo pa lang, may kumat sa yung jeep, napapamura ka na minsan, may kilala ho ako, Christian, yung asawa, nadidinig. Dahil sa galit dun sa jeep. Aba, talaga namang, minsan, bababa pa yung bintana, meron pang ilalabas na kamay, na hindi ko na sasabihin kung ano yun, pero raka yun. Raka! Moron! Natatawa tayo dyan. Ano sa buhay mo? Ang ganun ang reaction mo. Alam nyo, napakatindi po. At idinideliver ko sa inyo to na may buong pagmamahal kasi gusto ko matutuhan natin na ang puso't sinecheck. Alam nyo kung bakit? Pag sinecheck natin yung pusong walang nakakakita, natutuwa si Lord sa atin. Alam mo to si EJ? Ito medyo palpak to eh. Pero alam mo, sinusuri niya yung sarili niya. That's when you start getting strong with the Lord. Yung sinusuri mo yung sarili mo. So yun po yung una. Pangalawa, ang ugat ng pakikipagbati. So sabihin mo, ba't ka nakipagbati kay Tonyo? Tonyo na lang. Hindi yun ang tunay niyang pangalan. Bakit ka nakipagbati? Para mapunta ka sa langit? Hindi ho. Pag nakipagbati ka, hindi na kondisyon mapunta sa langit. Bakit ka nakipagbati? Kasi hindi ako matahimik sa aking relasyon kay Lord. Yan ang ugat ng pakikipagbati. Hindi para ikay magkaroon ng additional na puntos o para ikay payamanin ni Lord, o kanyang ituloy yung negosyong gusto mo, o para ikaw ay ma-promote. Lord, makikipagbati ako, dapat ma-promote ako. Hindi yun. Ang ugat ng pakikipagbati sa ating babasahin ay dahil pag hindi mo sinupil ang puot sa iyong kapwa, ang relasyon mo sa Panginoon ay apektado. Sabi po sa verse 23, kaya, sunod-sunod tayo, wala tayong tinatalon ng verse. Kaya't kung mag-aalay ka ng handog, ano ba yun? Ito na, nag-aalay ka na, di ba? Pag kumakanta ka kay Lord, di ba inaalay mo yung puso mo sa Kanya? Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos, at naalala mo, may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, hindi pa nga ikaw yung galit eh. May alam ka na sa iyo nagagalit. Sinasabi, tumigil ka. Tumigil ka. Lumabas ka muna. Ayusin mo muna. Sapagkat ang puso mo, ang worship mo, hindi ko tinatanggap. Biro mo, kumakanta ka, Lord, thank you for forgiving me. Naalala mo yung kalam mo, visit na yun. Natatawa tayo dyan, but it's true. Ang tindi, mga kapatid? Mga kapatid ko ba kayo? Ganyan tayo, di ba? But napakatiyaga sa atin ni Lord, my goodness. Alam nyo, dinideliver ko sa inyo to with much passion kasi lahat ho tayo may tendency. Sino kaya sa buhay mo ngayon, kung pasusulatin ko ang nasa sitwasyon na hindi mo binabati? Hindi ko sinasabing ikaw ang may kasalanan. Pwede mo naman kasing patawarin ng tao. Sa puso, kahit hindi mo pa napapatawad yung ginawa niya. Ginawa niya to. Pwede mo na siyang patawarin. Di ba ikaw pinatawad ka ni Lord? Sinabi ba ni Lord, oy, tuminutino ka muna. Hindi ganon, di ba? Pinatawad ka niya. So dapat lahat ayusin. Sino kaya sa buhay mo ngayon ang nakapaligid na kailangan, huwag ka muna lalabas, mamaya na lang, matatapos na tayo. Tumigil yung pagsamba, batiin mo muna. Yan po ang sinasabi. Sapagkat nakahalang sa ating relasyon sa Panginoon, ang pusong may galit o may pusong hindi nakikipagbati sa mga nakapaligid sa atin. Makakasalanan? Oo. Pero tulad ng ginawa ng Diyos, nakipagbati siya sa atin, kahit tayo makasalanan. Ang sinasabi sa Biblia, tayo mga ipokrito, kung ating sinasabing mahal natin ang Diyos, ngunit tayo nagagalit at namumuhi sa iba. Ang ating puso sa ating kapwa, kapatid, kamag-anak, kapitbahay, ay nagpapakita ng ating relasyon sa Panginoon. Sabi nga po sa unang Juan 4:20, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos,
Subalit napopoot naman sa kanyang kapatid. At dito, sa original na lingwahe, ang kapatid dito, hindi Christian lang ha. Ang sinasabi dito, kapatid, brother, sa wangis ng Panginoon. Lahat ng tao sa mundo ay kapatid mo sa wangis ng Panginoon. Yung dahilan kung dapat hindi mo sila dapat patayin. Subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. You are a liar, EJ. Kung sinasabing mo, mahal mo si Lord, ngunit iyong nilalagyan mo ng gatong ang galit mo sa kapwa mo. Yun ang sinasabi sa 1 John 4:20. Kung ang kapatid na iyong nakikita at na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Maliwanag po ba? Dalhin po natin sa bahay, muli sa mga mag-aasawa. Kasi alam mo, yung mga malapit sa'yo, ang may pinakamatinding kakayahan, nasaktan ka. Tama po ba mali? Lakas na. Yung pinakamalapit sa'yo, may pinakaabilidad sa lahat ng tao sa buong mundo, nasaktan ka. Kaya minsan ang mag-asawa, pag ginatungan mo yung puot mo, puot na puot ka. Alam niyo ba sa Amerika, may mga kaibigan akong pulis, ang number one na cause ng patayan, homicide, pagpatay, number one cause, domestic violence. Kaya mga pulis doon, pag pumunta sa isang kaguluhan na nag-aaway mag-asawa, nakadraw na. Kasi alam nila na pag gumit na ka, baka masaksa ka. Ganong katindi yung galit. Bakit? Sapagkat yung taong malapit sa iyo, ang pinakamay abilidad na saktan ka. At ikaw rin, yung taong pinamakalapit sa iyo, mag-ingat ka ng mga pananalita mo sapagkat ikaw ang may hawak ng susi na dumurog sa kanilang puso. Kaya sabi nga po sa unang Pedro, kaya naman mga lalaki, unawain ninyo at pakitungo ang mabuti ang inyong asawa sapagkat sila ay mas mahina at tulad ninyo'y may karapatan din sila sa buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito nang sa gayon ay walang magiging sagabal sa inyong mga panalangin. It hinders your relationship with God. Pag meron kang puot, galit, o hindi pakikipagayo sa iyong kapwa. So ano sabi? Doon sa verse 23, bago ka sumamba, sabi sa verse 24, iwan mo muna ang iyong handog, ka muna sumimba, ka muna magsimba, ayusin mo muna. Sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya, pagkatapos magbalik ka at maghandog sa Diyos. Paano ka makikipagkasundo? Ginagatungan mo yung puot mo. Imbis na sabihin mo, Lord, nasaktan ako ng asawa ko, nasaktan ako ng kapitbahay ko, pero alam mo, Lord, wala akong karapatan na hindi sundin na mahalin ang nanakit sa akin sapagkat ako'y pinatawad mo. Nandiyan pa po ba tayo? Ito pong pinag-aaralan natin. Maaring hindi ito yung mga narinig nyo sa mga TV na umaakit sa mga madla nakikinig. Pero ito po talaga ang daan sa ating paglago. Pag natutuhan mo na isuko ang iyong emosyon, ang iyong galit, ang iyong puso sa Panginoon kahit mahirap, diyan mo makikita yung power ni Lord sa buhay mo. Sabi niya, Timotong si EJ. Ano to may diferensya pero sinusuko niya yung kanyang emosyon. Bakit? Bakit napakahalaga sa Panginoon ng ating puso? Sapagkat ang buong Biblia, tulad ng aking sinabi, ay nasa saad sa batas ng pagmamahal. Meron nga po nagtanong kay Jesus, ano ba yung buong Bible? Paano ko ba susunodin ang Biblia? Tulad nilang tanong mo yan, paano ba ako magiging makadiyos? Ano bang kautusan ang dapat kong sunodin? Ito ang sagot ni Jesus. Makinig po tayo. Nasa Mateo din. Sabi nung isang reliyosong tao, Guro, alin po ba ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Paano ako mapapalapit sa iyo, Lord? Paano ako magiging godly Christian? Tanong niya. Sumagot si Jesus. Ito yung brilliance of the divine mind. Na yung buong Biblia, 5,000 years, kinompress niya. Ang mga pastor, ang tinuturo sa amin, pag nagsermon ka, pilitin mo maging malinaw at saka maiksi. Meron malabo na, ang haba pa. Ako naman, minsan malinaw, pero mahaba. Minsan nagiging malino na, pero yung haba. Pero ang Panginoon, kinuha niya yung buong kautusan ng luma at bagong tipan at kanyang kinompress. Only the mind of God. Ano ang buong kautusan?
Sumagot si Jesus. Ito, ang buong Bible. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan. You shall love the Lord your God, you shall love your neighbor. On these two commandments hang all the law and the prophets. Nasaan tayo ngayon? Where are you? Minamahal mo lang ba yung kamahal-mahal? Hindi ka special. Kahit yung mga pag-ano, minamahal nila yung nagmamahal sa kanila. O kaunting irita lang, napupuot ka na. Ay hindi, sinabi ko na sa kanya yun. Hindi niya ginagawa. Dapat lang ako mapuot. Watch out. This sermon is for us. Pangatlo, huli sa lahat. So napag-aralan natin ang ugat ng pagpatay, ang dapat na maging ugat ng pakikipagbati, at yun ay para hindi ma-damage yung ating relationship kay Lord. At ang pangatlo, at huli nating puntos, ang bunga ng matigas na puso. Verse 25. Kung may ibig magsakdal, so ayaw mong gawin yon, ibig sabihin sa verse 25. Ayaw mong makipagkasundo. Ayaw mong iwanan sa yung dambana. Gusto mo, Christian ka, ayaw mo makipagkasundo. Hindi ko iiwan, basta mag-worship ako. Ito yung sumunod na verse. Kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman ng iyong kaso. Kung hindi ay dadalhin ka niya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilanggon. Dalawang hukom po ang pinag-uusapan dito. Kung meron kang atraso sa hukom ng tao at ikaw ang may mali, ikaw ay huhusgahan. Pero may pangalawang hukom. Hindi yung hukom na naghuhusga ng panlabas na pagpatay, kundi yung hukom na nakakakita ng ating puso. Right now, God sees our hearts. Alam niya, nakaupo ka dyan, alam niya may napupot ka sa kapwa mo. At kahit napapaos na si Pastor EJ, wala kang intensyon makipagkasundo. Even as you sit there. Hindi ka nagpe-pray na, Lord, tama yung sinasabi ni Pastor EJ, tulungan mo ako, hindi ko kayang gawin yun. Napakasakit mong ginawa sa akin. Yun, no. Tuloy-tuloy microwave. Ilang. Gatong. Puot. Muhi. Sobra na. You violate this rule, this law. Makipag-ayos ka agad. Sapagkat ang hindi mo man patayin yung taong yan at hindi ka huhusgahan nila CJ Corona. Pero be sure, lalo kung Kristiyano ka, that the judge of the universe, yung pong hukom, haharap ka. Sabihin, alam mo EJ, nabuhay ka, na may puot sa buhay. And you're preaching? Nagsishare ka ng ebanghelyo, may puot ka. Bakit? Ano ba ang sanhi o ano ang magiging resulta pag nagmatigas ka? Alam nyo, sa tingin ko hula lang Palagay ko kung iisa-isahin ko kayo, unang-una abutin ako 1 taon kung kakausapin ko isa-isa. Pero palagay ko may minimum 1 tao sa buhay mo na mahihirapan ka hindi mapuot. Hello? Maaring ito yung barangay tanod. O yung jeepney driver, o maaaring kamag-anak mo, maaaring nanay mo yan, o maaaring asawa mo yan. Ang hinihiling ko po, you start praying, Lord, tulungan mo ko. Delikado pala. Bakit? Ito po ang sabi sa Efeso 4. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo ay magkasala. Tulad ng sinabi ko, merong galit na justifiable. Ibig sabihin, hindi personal. Pero kahit yan, sinasabi nila, huwag kang magkakasala. Be angry and do not sin. Kasi pwede kang magalit sa ginagawa niya, pero hindi ka galit sa kanyang persona. Hindi ito mauuwi sa pagkamuhi o pagpatay. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Bakit? Ano ba ang bunga ng matigas na puso? Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ito yung tinatawag na pag nahusgahan ka, nakulong ka. Ito yung tinatawag na ikukulong ka naman sa bilangguan. Ito yung tinatawag na debtor's prison. Makinig kayo, halos tapos na tayo. Yung tinutukoy dito, debt. Pag may utang ka, balik mo doon sa verse 25. Pag-usapan natin ng konti yan. Sabi nila, pag hindi ka nakipag-ayos, at ikaw ay inilagay sa bilangguan, wala ka ng pag-asa. Ibig sabihin, pag pinahaba mo ng pinahaba yung puot, dadating yung punto na God will judge you. May limitasyon. Puot,
mura, pagsumpa. Pag tinuloy-tuloy mo yan, ang sinasabi dito, dun sa konteksto, yung mga taong hindi na tinitigil yung kanyang pagkakamali, ay mapupunta sa bilangguan. Debtor's prison, yung kulungan ng mga may mga utang. At may utang ka na dapat mong bayaran, hindi mo mabayaran, nakulong ka. At ito yung sinasabi, makinig kayo. Ito yung hangganan kasi pag meron kang utang at nakulong ka at nilagay ka sa kulungan, meron ka pa ba bang abilidad na kumita at mabayaran ng utang? Wala na, di ba? Ibig sabihin, may permanent judgment. So, ibig sabihin nito, kung Kristiyano kang tunay, God might take you home. Kasi iba na ang takbo ng isip mo. You're an angry, unloving person. Ngayon, kung hindi ka naman Christian na pagkamuhi sa kapwa, ang takbo ng iyong buhay, pinatunayan mo na hindi ka Kristiyano. And you are in debt, you're in prison. Nahusgahan ka. At ang pangatlo, binasa natin sa Efeso, binibigyan mo ng kwarto ang demonyo sa buhay mo. Pag may puot ka, the devil is strong in your life. Ito po tinuturo ko sa inyo. 2 weeks kong pinag-aralan. At gusto ko lang pong sabihin sa inyo to, na ang otoridad ng aking itinuturo, hindi nanggagaling sa akin. Pati ho ako nabibigla dun sa tindi nung sinasabi ng Panginoon eh. Pero gusto ko siya. Kasi the fear of the Lord is the beginning of wisdom. At ito po ang ginagawa niya. Huwag mo siyang bibigyan ng lugar na tinatawag na foothold o yung base of operation. At pag isinuko mo yan, tulad yung nangyari doon sa kapitbahay namin driver. Alam mo, until now iniisip ko sipin mo ngayon, batian kami ng batian. Pero yung maaaring nauwi, may mga magkapitbahay, nagbabarilan sa ganun eh. At ito ang talagang dapat na puso na ipakita ng mga Kristiyano. Yung kapuotan ay pinapawi ng pagmamahal dahil sila na dating dapat lamang kapuotan ng Diyos ay minahal. Sabi sa Roma 12:17-21, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal. Hanggat maaari makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa Diyos sapagkat nasusulat akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti. Grabe yung ginawa sa akin eh. You know what? Sinasabi dito, wag mong isipin yan. Bahala si Lord. In fact, kung iyong inawat ay yung sarili at nadihado ka, lalong papasok si Lord. Hello? Si Lord ang hindi gaganti. Si Lord ang magkokorek. Eh, ang tanong dyan, may pananampalataya ka ba kay Lord na nakikialam sa sitwasyon mo? Asa sabi mo, Lord, wala ka naman dito eh. Nasa Diyos ang paghiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Subalit kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Kung nagagalit, bigyan mo ng hindi mamahaling tools mula sa SM. So, alam nyo, by the way, nung ginawa ko yun sa driver, nagpe-prepare ako ng message on Romans 12. Kaya tinamaan mo ako, hindi makalusot kay Lord. Kung subalit kung nagugutom siya, pakainin mo siya. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubunton ka ng baga sa kanyang ulo. Ano ibig sabihin na magbubunton? Parang yung nangyari dun sa... Hindi ko naman pinagmamalaki yung ginawa ko. Actually, pinagmamalaki ko, si Lord totoo. Kasi nung sumunod ako sa kanya, kahit ang tigas ng ulo ko for 2 years, sabi ko, tama talaga salita ng Diyos. Buti hindi ako pinupugutan ng ulo ni Lord. Huwag kayong magpapadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. We are a force. Tayo ay puwersa ng mabuti. Hindi gumaganti, ngunit. Ngayon, uwi ko nga nakaganon ako, di ba? Yung pala yung puwersa ng Panginoon. Kasi ang lalaki, pag ganun. Yun ang puwersa ng mundo. Ang puwersa ng Panginoon, you restrain. Sinong mas malakas na lalaki? Yung makakanti mo lang, nakikipagsuntukan nyo yung lalaki na pinipigil ang sarili. Si Lord ang bahala dito. Who's stronger? Sinong mas malakas na Kristiyano? Yung pumipigil at sinasabi, Lord, bahala ka sa pot ko. Sabi sa verse 25, kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman. So ito na po yung sinasabi na yung hukuman, yun na yung dulo, pinagpatuloy mo. Taon, minsan may mga kagalit tayo. Taon ang binibilang.
Kahit sa mga Kristiyano, nangyayari po yan. Sabi nga ho sa unang Korinto, sa 1:6, nagdidimandahan dito yung mga kapwa magkakapatid sa Panginoon. Bakit nagsasakdal kayo sa hukuman? Kapatid, laban sa kapatid, at sa harap pa naman ng mga hindi nananampalataya. At sabi sa verse 26, tandaan mo, pag tinigasan mo ang puso mo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang piso na dapat mong bayaran. Ito na po yung sukdulan. This is a person na narinig niya itong sermon na to, tinuloy-tuloy niya yung kanyang pot. Sabi niya, dadating ang panahon, hindi ka na makakalabas. As a Christian, may gagawin sa iyo sa Panginoon. Kaya sa communion, sinasabi, makipag-ayos ka, otherwise God will take you home. He'll kill you. Pag ganun katindi yung rebellion mo, or pinatunayan mo nga na hindi ka Kristiyano. Sa pagwawakas po, medyo nag-overtime tayo. Pero napakahalaga po ng ating mensahe. Ang buong utos ng Diyos ay patungkol sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Kung titingnan mo yung 10 Commandments, yung first half ng 10 Commandments ay patungkol sa pagmamahal sa Diyos. Yung kalahati, yung yung Commandment 6 to 10 ay pagmamahal sa kapwa. Kung mahal mo ang Diyos, hindi ka papatayin ng kapwa mo. Kung mahal mo ang Diyos, hindi ka makikiapid. Tama ba? Kaya ang buong batas ay nakasalalay sa pagmamahal sa kapwa. Ngunit kung ikaw ay taong napopuot, napakadaling magalit, at gustong gumanti palagi-lagi, ang buong batas ay hindi pwedeng manaig sa iyo. Sabi po ng Panginoon sa Matthew 5, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama. Ano ibig sabihin nun? May tanong ako sa inyo. Diyan pa kayo? Magkayo nga alis, tapos na boxing. Paano kaya abutan? Ano ang karakter natin ng isang tao na pinakamalapit sa karakter ng Diyos? Ano yung isang, kasi maraming karakter ng Diyos, di ba? Mapagbigay, mabait, makapangyarihan. Ano ang karakter ng Diyos na pag ipinamalas mo bilang tao, ay karakter na pinakamalapit sa karakter ng Diyos? Pag-ibig, meron pang isang mas malapit. Pagpapatawad. Di ba? Yan ang karakter ng Diyos na talagang pinakamatindi. Kung di siya mapagpatawad, nasa na tayong dalawa? Isang kasalanan, impyerno. Nasaan tayo? Impyerno. So pag nagpapatawad ka, yung karakter mo, you are manifesting your sonship. Ikaw ay nagpapakita na ikaw ay tunay na anak ng iyong Ama, sapagkat ang karakter ng pagpapatawad ay karakter ng Diyos Ama. Yan po ang sinasabi diyan sa Matthew 5. Dadaanan natin yan. Matthew 5:44. Siguro mga 1 year from now, nasa verse 44 na tayo. Alam niyo ba, nasa Matthew tayo, 6 months na, nasa chapter 5 pa lang tayo. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabuti, gayon din sa masasama, nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matatuwid. Kung ang mga nagmamahal sa iyo, ang siya lamang ninyong mamahalin, ano ang gantimpala? Ang iyong maaasahan, hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? Ngunit pag minamahal mo, ang hindi ka mahal-mahal, you're manifesting the characteristic of your Father. Anong basihan? Dito ko sinimulan, dito ko tatapusin. Bakit? Ako hindi mapupuot. Sa kapuot-puot. Bakit hindi ako magagalit? Sa kagalit-galit na tao na nakapaligid sa akin. Sapagkat ikaw, EJ, pinatawad ka ni Lord. At patuloy na pinapatawad. Hindi ba? Patuloy kang pinapatawad. Di ba araw-araw pinapatawad ka? Pinatawad ka ni Lord, tapos pag may nagalit, ayaw kitang patawarin. Thank you, Lord, pinatawad. Nakita mo yung meron yan, nasa Lucas yan. Delikado yan. Sapagkat ang nagpapatawad ay, ibig sabihin, pinatawad siya, natikman niya. Ang hindi marunong magpatawad, baka hindi pa nakakatikim ng tunay. Na pagpapatawad, ibig sabihin, baka hindi ka Christian. How can you not forgive? Your spouse who irritates you. Your neighbor who irritates. How can you not forgive your parent? Yan po ang konteksto. Napakatindi ng mensahe ng Panginoon. Sabi sa Roma 5:6, sapagkat noon tayo mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Roma 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makakasalanan pa. Burahin mo ang pagkapuot mo.
at bigyang pagpugay ang Diyos na nagpatawad at sumagip sa iyo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa tiyaga ng aking mga kapatid. Medyo mahaba po ang aming oras. Lord, ako po humihingi ng tulong para sa aming lahat, na sana ito'y hindi lamang isa na lamang sermong aming narinig at makalimutan. Tulungan mo kami, Panginoon, na suriin ang aming puso sa mga taong aming kinaiinisan na natutuloy sa puot, na natutuloy sa pagkamuhi at natutuloy sa pagnanasang manakit at magmura at pumatay. Salamat po at alam na alam nyo aming mga puso. Tulungan nyo kami, Panginoon, na mapalapit sa inyo upang kami maturuan mo ng mga bagay na imposible namin gawin sa aming sarili lamang. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging maamo sa kapwa, simulan sa pananalangin ng pagkukumpisal sa mga kinaiinisan at kinapuputan namin. At ito'y mauwi sa pakikipagbati at pakikipag-ayos. Salamat, Panginoon, sa inyong salita na talagang nababasa kami. Sana, Panginoon, kami maging kaaya-aya sa inyong paningin sa nalalabi pa namin buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.